Ito ang kwento ng isa sa pinakadakilang Pilipino, si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rielonda ay ipinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna. Ikapito siya sa 11 magkakapatid. Ipinangalan siya kay San Jose, ang asawa ni Birheng Maria, at ang legal na ama ni Hesukristo. Ang kanyang mga magulang ay nangupahan ng isang hasyenda at isang kasamang palayan na hawak ng mga Dominikano. Nagtanim sila ng palay, mais, at asukal. Ang kaayusan na ito ay nagbigay daan sa pamilya na mamuhay ng medyo komportable. Ang kanyang ina ang una niyang guro at natuto siyang bumasa at sumulat sa edad na 5. Pumasok si Jose sa isang maliit na paaralan sa Laguna. Pagkaraan ng ilang taon, handa na si Rizal para sa mas malaking paaralan. Noong panahon na yon, ang 3 paring Katolikong Pilipino na kilala bilang Gomburza ay binitay. Ang pinakakilala sa mga pari, si Padre Burgos ay isang malapit na kaibigan ng kapatid ni Rizal na si Pasiano. Dahil dito, minamatyagan ng gobyerno si Pasiano. Upang maligtas si Jose at madagdagan ang kanyang tsansa na matanggap sa Ateneo, pinalitan nila ang kanilang apelidong Mercado at ginamit ang Rizal. Siya ay natanggap sa Ateneo Municipal de Manila. Habang nasa Ateneo, lumikha si Rizal ng 2 eskultura na may temang relihiyoso, ang Sagradong Puso ni Jesus at imahe ng Birheng Maria. Noong 1877, 9 sa 12 estudyante ang nagtapos na may pinakamataas na karangalan. Isa sa kanila ay si Jose Rizal. Nag-enroll siya sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong paghahanda para pagiging abogado. Ngunit nang malaman niyang may problema ang kanyang ina sa kanyang mga mata, lumipat si Rizal sa medisina. Habang nasa UST, isa si Rizal sa 4 na estudyanteng pinayagang kumuha ng medicine proper at ang kursong paghahanda nito nang magkasabay. Ito ay patunay ng pagkilala ng universidad sa katalinuhan ni Rizal. Sa kanyang ika-4 at huling taon sa UST Medical School, isa siya sa 7 naiwan sa orihinal na 24 na estudyante. Tinapos niya ang taon sa pangalawang pwesto. Habang si Rizal ay isang estudyante sa UST, isinulat niya ang kanyang tanyag na tula na A la Juventud Filipina o Sa Kabataang Pilipino. Isang mag-aaral si Rizal sa UST nang nakilala niya si Leonor Rivera. Si Leonor ang sinasabing pinakadakilang pag-ibig ni Rizal. Ngunit di nagtagal na putol ang kanilang pag-iibigan dahil nang ibang bayan si Rizal. Kahit walang pahintulot o pag-apruba ng kanyang mga magulang, naglakbay si Jose sa Europa para sa karagdagang pag-aaral. Sa Universidad Central de Madrid nakuha niya ang kanyang licentiate in medicine. Noong 1887, natapos niya ang kanyang espesyalisasyon sa mata sa Heidelberg, Germany. Sa taon ding yon nailathala ang Noli Me Tangere sa Berlin. Isinulat niya ang nobela habang tinatapos ang kanyang advanced na pag-aaral sa medisina. Hindi lang medisina ang paksang inaral ni Rizal. Maraming oras ang ginugol niya sa Museo ng Britanya, kung saan nagsaliksik siya sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na noong panahon bago dumating ang mga Kastila. Patuloy ang aktibismo ni Rizal sa Europa. Noong Nobyembre 1890, siya ay naging isang mason. Nang sumunod na taon, ang kanyang pangalawang nobela, ang El Filibusterismo, ay nailathala sa Gent, sa Belgium. Parehong matapang na inilantad ng 2 nobela, ang mga pang-aabuso ng mga mananakop na Espanyol at ilang opisyal ng simbahang Katoliko. Bilang bahagi ng kilusang propaganda, aktibong nag-ambag si Rizal sa La Solidaridad gamit ang mga pangalang panulat tulad ng Dimasalang at Laong-laan. Siya ay naging kasama ng iba pang mga bayani tulad nina Marcelo del Pilar at Antonio Luna. Sa isang kilalang kwento, hinamon ni Luna si Rizal sa isang tunggalian dahil sa isang babaeng nagngangalang Nelly Bausted. Buti na lang at kumalma si Luna bago nangyari ang tunggalian at humingi ng tawad. Maging ang kapatid nito, ang sikat na pintor na si Juan Luna ay humingi ng tawad kay Rizal. Noong 1892, bumalik si Rizal sa Pilipinas at itinatag ang La Liga Filipina, isang progresibong organisasyon na nagtataguyod ng mapayapang mga reforma. Ang mga otoridad ng Espanya, gayunpaman, ay sinalubong ang kanyang mga aksyon na may hinala at galit. Dahil sa kanyang 2 nobela,
idineklara siyang kaaway ng Estado. Siya ay ipinatapon sa dapitan sa Mindanao mula 1,872 hanggang 1,876. Sa mga panahong ito, kinuha rin ng mga Dominikano ang lupain sa Calamba at pinaalis ang ilang pamilya, kasama ang kay Rizal. Nagmungkahi si Rizal ng pagbuo ng isang bagong pamayanan sa Borneo, na tatawaging New Calamba. Ngunit tinanggihan ng mga otoridad ng Espanya ang ideya, sa takot na maaaring gamitin ito ng mga Pilipino sa paghihimagsik. Habang nasa dapitan, nakilala niya si Josephine Bracken, ang babaeng magiging asawa niya. Noong Marso 1876, pagkatapos lamang ng 8 buwang pagbubuntis, nanganak si Josephine. Pinangalanan nila ang bata ng Francisco, na mula sa ama ni Jose, ngunit namatay rin ang bata 3 oras lamang pagkatapos ng kapanganakan. Dinahalaw din siya ng mga Heswita sa dapitan na sinubukan siyang kumbinsihin na bumalik sa pananampalatayang Katoliko. Binisita siya ng paboritong propesor ni Rizal mula sa Ateneo na si Padre Francisco de Paula Sanchez upang reformahin ang mga radikal na pananaw ni Rizal. Habang nasa dapitan, nanalo rin si Rizal sa loto. Ang kanyang bahagi sa premyong pera ay 6,200 piso. Ibinigay niya ang 2,000 sa kanyang ama, 200 sa isang kaibigan sa Hong Kong, at ang natitira ay ipinuhunan niya sa mga lupaing agrikultural. Gumawa rin siya ng mga eskultura sa dapitan, kabilang ang isang inukit na kahoy ng kanyang asawang si Josephine at ng kanyang warden, si Ricardo Carnicero. Kinalaunan ay pinahintulutan siyang umalis sa dapitan bilang voluntaryong doktor upang maglingkod sa Cuba, kung saan mayroong revolusyon laban sa Espanya. Pero nadiskubre ang katipunan at nagsimula ang revolusyon sa Pilipinas. Muling inaresto si Rizal habang naglalakbay at ibinalik sa Maynila. Kahit na hindi direktang sangkot si Rizal sa revolusyon, ang kanyang mga isinulat ay nagbigay inspirasyon sa marami. Inaresto siya ng mga otoridad ng Espanya sa mga paratang ng sedisyon, paghihimagsik, at pagsasabuatan. Si Jose Rizal ay humarap sa isang moro-morong paglilitis. Ilang saksi ang nagbigay ng maling patotoo pagkatapos ng malupit na pagpapahirap. Pinahirapan din ng mga Espanyol ang sariling kapatid ni Rizal, si Pasiano, ngunit tumanggi siyang tumestigo laban kay Jose. Pagkatapos ng mabilis na paglilitis, hinatulan ng kamatayan si Rizal. Noong Disyembre 30, 1876, siya ay pinatay sa pamamagitan ng firing squad sa Bagumbayan, na kilala ngayon bilang Luneta Park. Sa kabila ng pangako ng gobyerno na ibigay ang kustodiya ng bangkay sa pamilya, si Rizal ay inilibing sa isang walang markang libingan. Noong Disyembre 30, 1912, formal na inilibing ang kanyang mga buto sa Rizal Monument sa Luneta. Ang pagiging martir ni Rizal ay nagpasiklab sa apoy ng revolusyon, na kalaunan ay humantong sa kalayaan ng Pilipinas. Ngayon, siya ay kinikilala bilang isang pambansang bayani.